Bali, ilan yung nakuhang boto ni Leyte Representative Romualdez sa pagka-speaker? Aga, dakong alas 10 ng umaga nang magbukas ang first regular session ng 20th Congress. At dinaluhan ito ng 290 mga kongresista. Si House Secretary General Reginald Velasco ang presiding officer. Kasunod naman ng pambansang awit at doxology ay ang roll call ng House members. Sinundan ito ng nominasyon ng House Speaker. Liban kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, walang ibang nominasyon para sa House Speaker. Nominated si Congressman Romualdez ni Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Samantalang sina Presidential Son Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Quezon 1st District Representative Wilfrido Mark Enverga ng Nationalist People's Coalition, Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno ng National Unity Party, Misamis Oriental 2nd District Representative Vicente Emano ng Nationalista Party at TUCP Representative Raymond Democrito Mendoza ang Party List Coalition Foundation Incorporated ang nagpatibay sa nominasyon nito. Hanggang ngayon, ongoing pa ang botohan para sa pagka-speaker ng House of Representatives. Ibig sabihin, isa-isang bumoboto ang mga mambabatas. Pero inaasahan ng supermajority ng House members ang boboto sa pagpapatuloy ng liderato ni Congressman Romualdez sa 20th Congress. Bago pa man ang pagbukas ng sesyon, nakuha na ni Congressman Romualdez ang suporta ng major political parties. Si Representative Romualdez ang House Speaker ng 19th Congress. Pero bago ito, naging House Majority Leader siya noong 18th Congress. Samantala, kanina bago opisyal na mag-umpisa ang sesyon, ipinahayag ni Navotas City Representative Toby Chanco na napaulat na maging contender sa House Speakership na hindi siya nangampanya para sa posisyon. Si Congressman Chanco ang campaign manager ng senatorial slate ng PBBM administration para sa 2025 midterm elections. Narito ang pahayag ng kongresista. Sir, are you running for speakership? Ano po? Are you running for speakership? Hindi, sinagot ko na nga kanina, hindi naman ako magdidesisyon. Ngayon, kung tinatanong nyo, nangampanya ba ako o mangangampanya ba ako para tumakbo ng speakership, hindi. Okay. Hindi ako nangangampanya, hindi ako Samantala, si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab naman inihayag na tumanggi siyang maging miyembro ng majority o minority bloc ng Kamara. Idineklara rin ni na PPP Party List Representative Harold Duterte, Davao City 2nd District Representative Omar Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanilang sarili bilang independent members. Pare-parehong tumanggi o nag-abstain ang 4 sa speaker vote. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Ungab. I choose not to join the majority of the minority. I choose to be independent, serve my country, my constituents. Bukod sa kanilang 4, tumanggi rin sa speaker vote si Bacolod City Representative Albi Benitez. Sa isang pahayag, sinabi nitong hindi siya bumoto kay Speaker Romualdez at nais niyang maging independent member ng Kamara. Naniniwala siyang ang kailangang leader ng Kamara ay ang mananatiling kasangga ni PBBM, hindi ang makapaghihila pababa sa Pangulo, kundi ay makatutulong upang pagkaisahin ang bansa. Aga sa ngayon, ongoing pa itong voting ng mga miyembro ng Kamara sa speakership ni Congressman Martin Romualdez at inaasahan natin itong magtatagal dahil supermajority nga ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang boboto ng pabor sa speakership ni Congressman Romualdez. Ngayon, yung sa minority bloc naman ng Kamara ay iintayin din natin kung mabubuo ba ito ngayong araw na ito. Pero asahan natin na yung mga nag-abstain o kaya ay boboto ng no sa speakership ni Martin Romualdez, it's either sila ang bubuo sa minority bloc o magiging independent members sila. Ngayon, pagkatapos naman ng eleksyon ng key officials dito sa Kamara, ay sususpindihin yung sesyon para naman maghanda sa gagawing sona ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos.